Nagsimula ang paglalakbay sa Thailand sa China. Noong 2023, naglakbay ako papasok at palabas ng China papunta sa iba't ibang bansa sa Asia. Lahat para mag-shoot at tuklasin ang mga pinakawalang katulad na lugar sa China. Mas marami pa tungkol dyan sa future. Ang kaibigan ko sa bayan, si Rich, ay isang ABC o American-born Chinese. Nagpunta din siya sa China at sabay naming pinlano ang biyahe sa Thailand para makilala sina Agassi at Rick at kumain ng Thai food. Nagbibiro lang ako. Totoo, para tuklasin ang mga pinagmumultuhang lugar sa Thailand. Kaya lumipad kami at nagsimula. Sa tingin ko, nakarating na kami sa aming Airbnb. May tao rito mismo. Ayos yan, Rick. Pare, bakit nandito yan? Kadire. Hutik! Pare, gusto ko talagang hugasan yon. Siguro kung may host dito. Kumusta ka, tol? Anong balita, pare? Sige. Anong balita, Steve? Uy, Agassi. Kaibigan ka yan! Kumusta ka? Anong balita, Steve's Vlog? Wala ka nang in-upload na videos natin. Bro, ang dami ko pang videos na di na-upload. Pati yung una namin ni Agassi, di ko pa nailalabas. Ilang videos yon? 3 ba? 3 videos. Ako, naghihintay kami ni Rick. Pare, ang dami kong videos. Noong unang gabi, pumunta kami sa Khao Son Road. Kung pupunta kayong Bangkok, isa ito sa hindi nyo dapat palagpasin, lalo na para sa street food. Ang Khao Son Road ay puno ng iba't ibang putahe. Makikita mo ang lahat dito, mula pad thai, mango sticky rice, hanggang pretong insekto para sa gustong sumubok ng kakaiba. Isa siguro ito sa mga paborito kong vibe. Ang pagkain dito ay isang kakaibang karanasan. At ang maganda pa rito, karamihan ng pagkain dito ay abot kaya ang presyo. Masasarap na Thai food. Abot kaya na ilang dolyar lang. Ngayong gabi, susubukan natin ang ilan sa pinakakakaibang pagkain dito. Lasang isda. Bibili pa ako, hindi ako... Ayos din pala, sa totoo lang, hindi masama. Oh! Wow! Masarap ito. Gusto mo bang tikman? Hindi. Subukan mo yung iba. Iba naman. Ipis. Aww. Oh. Ipis ba ang isa niyan? Ang laki. Waterbug. Ay, grabe! Kung kakainin ko to, hindi na ako kakain ng alakdan o tarantula. Yun lang sinasabi ko. Sandali! Sandali! Oy! Nakuha ko na. Sige. Sige, kainin mo ang water bug. Aww. Ang weird no pakiramdam kapag hinahawakan. Para tingnan mo to, parang buhay pa. Parang buhay pa talaga ngayon. So, kinakain mo ba ang mga paa nito? Lahat maliban sa ulo. Tara na, Steve! Tatlo, dalawa, isa! Two, oh God! Paano kung kurutin ako nito? Patay na ito! Oh! Oh! Oh. Bakit ka umiiyak, bro? Grabe. Yung huli! Diyos ko. Diyos ko, isa, dalawa, tatlo. Ooh! Oh! 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 Sobrang chewy! Ah! Dumating si Josh, ang kaibigan ko, nung gabing yun. Alam ng mga OG fans kung sino siya. Hindi mahalaga ang laki. Tama ka, hindi mahalaga ang laki. Ang mahalaga ay ang galing at kung paano mo ito ginagamit. May maliit akong timba na puno ng tubig. Sa ilalim ng hagdan. Ayos naman. Kwarto talaga ito.
Dito mismo. Sige, isang kamay. No. Sige. Oh! Grabe, tol. Sige. Kumanan ka. Grabe. Sige. Oh! Ilawan mo. Sablay pala. Oh! Ano ba to? Hindi! Oh, ano? Sige, pasa mo sa akin. Okay. Oh, ayos ka lang ba? Teka, nandito ang bola, bro. Sige! Ayos! Galing! Sige, ipasa mo dito. Ibigay mo dito. Sipayin natin ang mga bola mo, pare. O sige mga kaibigan, kararating lang natin sa abandonadong Batman Club sa Thailand. Grabe, Diyos ko. Kaya ngayon mga tol, iikot tayo dito sa lugar na to. May nalunod dito, kaya mag-ingat tayo. Lintec! Ano yon? Nakasulat. Papasok si Rick at Josh. Bawal mag-video dito, dapat pabulong lang. Pangako, isa to sa mga lugar na dapat mo lang makita, tapos umalis agad. In danger. May tao sa ibaba. Kinabukasan, pupunta kami sa Koh Chang. Doon ay may isang abandonadong ghost ship at isang abandonadong resort sa isang island. Pero bago yon, kailangan pa namin magrenta ng kotse at magmaneho ng 8 oras para makarating doon. Nagsushoot kami ng MV ngayon. Sumali ka! Sumali ka! Tara na! Sige. Nakuha ko na ang pagkain ko. Kaya medyo nakakainis mga pare. Dapat paalis na kami papunta sa isla pero napuno na. Kaya magmamadali kami papunta sa abandonadong bangka nito. Mga 1.5 oras lang kami magkakaroon ng liwanag ng araw. Sana mas mahaba pa. Ganun talaga. At least, ma-enjoy ko muna burger ko ngayon. Pinalad kami kasi muntik na kaming maiwanan ng bangka. Pero sa wakas, nasa Koh Chang na kami. I got it. Got it? Kung gusto mong maranasan ang likas na ganda ng Thailand ang hindi mataw, Koh Chang ang isla para sa'yo. Para itong pangarap ng nature lovers. Dito, pwedeng mag-hiking sa Tagong Talon, makakita ng mga unggoy sa rainforest, o magpalamig sa natural na pool. Bukod pa rito, ilan sa pinakamalilinis na dalampasigan at malinaw na tubig ay matatagpuan dito. Pero nandito kami para sa isang layunin, at yon ay tuklasin ang inabando ng ghost ship sa timog ng isla. Sabi nila, bago magtayo ng gusali, binabasbasan muna ang lupa. Ang astig nun, parang lahat dito, inabandona na. Walang pumupunta dito. Kaya pati itong dalampasigan ay inabandona na rin. Kailangan ba talaga natin dito dumaan? Hindi pa ako nakapunta sa islang resort na inabandona. Wala pang gumawa ng video dito. Malaki ang kwartong ito at dito tayo makakadaan papunta sa ibang gusali. Pero sabi nila, minumulto raw ang lugar. Ano yan? Bakit siya nandito? Baliw talaga. Parusahan. Maliban na lang kung paparusahan tayo. Aboy. Huwag kang pumunta doon. Uy, sabi na nila, huwag kang pumunta doon. Matapos ang matagal na pagsusumikap at puyat, nakabalik kami sa Bangkok at tumuloy sa Pattaya.
Nagpapahinga sa bathtub. Nakuha na namin ang aming mga inumin. Iba talaga ang bahaging ito ng Thailand. Isa itong lungsod na hindi natutulog, kilala sa mga araw ng pamamasyal, sa dalampasigan at matitinding nightlife. Hindi namin naranasan ang nightlife dito dahil gusto lang namin mag-relax at ang tinuluyan namin ay perfect para doon. Sa paligid, marami pang kakaibang templong dapat namin makita. Di ako makapaniwala na ganito kalaki. Kapag masaya ka para sa lahat, makakakuha ka ng pera pabalik, ayon sa kamangha-manghang dragon. Laki nito, bro. Bro, sino ang gumawa niyan? Tingnan mo nga yan. Grabe, ang wild nito. Kaya gawa lahat yan sa kahoy. Lahat ng uket parang di pa tapos ang Temple of Time sa Legend of Zelda. Oo nga. Parang laro. Toto. Maniniwala ba kayo kung sabihin kong may Christmas Town sa Thailand? Sa totoo lang, hindi rin ako naniwala nung una, pero meron talaga. At masasabi ko, ang saya dito. Bro! Sa tingin ko. Kilala ang lugar na ito bilang Chocolateville. Pero tuwing Pasko, dinedekorasyon na nila ito ng husto. Kaya pakiramdam mo, nasa workshop ka ni Santa. Pwede ba tayong pumasok? Salamat. Kakapasok lang namin. Wow. Parang panaginip ng mahilig sa tsokolate ang bawat sulok. Namangha ako sa dekorasyon, mula sa candy cane na poste hanggang life-size na tsokolating Santa. Yung Peking Nieve, yung fog, parang lahat dito ay, ewan ko, sobrang detalyado. On point talaga sila at meron pa silang ganito. Iniisip ko kung meron ito sa China. Totoo lang. Sa tingin ko wala. Medyo malaki. Oo nga. At parang ipinagdiriwang pa nila ito Matindi. kasing laki ng sa. Ang US. O higit pa sa US. Hindi mo ito makikita sa Amerika, di ba? Hindi ganito kaganda. Ang daming tao dito. Impress na impress ako. Sa ngayon, naghihintay kami ng pagkain at kailangan pumila. Baka maghintay kami ng isang oras, sana mas maikli. Kaya mag-iikot muna kami. May mga capybara sila. Umaga, hapon, gabi. Ano ba yan? Naliligo sila. Uy mga pare, gusto ko silang pakainin pero naghihintay pa kami ng pagkain. Dito mismo sa tabi ng mga capybara. Talagang nagulat ako na parang walang pila ng mga tao dito sa kinaroroonan natin. Sa tingin ko dumadaan lang sila sa tabi natin at hindi nila alam. Pagkain. Kailangan natin pakainin ang mga capybara. 100 baht lang ang halaga. Pakainin na natin sila. Halika na pare. Ang laki niya. Makakain naman siya ng dahan-dahan. Tara na pare, tingnan mo. Anong tinitingnan natin? Pinapakain natin ang mga capybara. Halos 1 taon na akong wala sa bahay. At akala ko, mamimiss kong diwa ng Pasko. Masaya ko na mayroong chocolate village dito sa Thailand dahil nabawasan ang pagka-homesick ko. At naranasan ko ang saya ng Pasko at naibahagi ko ito sa 2 kong malalapit na kaibigan mula sa aming bayan. Salamat at hindi ko pala na-miss ang Pasko. Salamat din sa panonood hanggang dulo. Sana nag-enjoy kayo sa video. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-click ang notification button. Ito ang unang beses na gumawa ako ng ganitong klaseng video.
Masaya ako na ginawa ko ito. Matagal ko na itong gustong gawin para ipakita sa inyo ang nangyayari kapag naglalakbay ako sa ibang bansa. Dahil hindi lang ako pumupunta roon para mag-explore ng abandonadong lugar. Naglalakbay ako sa ibang bansa para maranasan ang kultura, pagkain at makita ang kakaibang bagay. Hindi lang ako urban explorer. Gusto kong ipakita kung gaano kasaya maglakbay at mag-explore kasamang mga kaibigan. Ito ang isa pang bahagi ng sarili ko na nais kong makita ninyo. Ipinapakita rin nito ang aking pagkatao. Alam nyo, sa marami kong dokumentaryo, medyo seryoso ako, pero sa totoo lang, laid back akong tao pala kaibigan. At talagang open-minded sa mga bagong bagay. Kaya gusto ko talagang maging mas personal sa inyo simula ngayon. Kaya nung sabi ko kung nagustuhan nyo yung video, mag-comment lang kung gusto nyo pa ng ganito. Hindi lang ito Thailand series, Asia series din ito. Noong 2023, napuntahan ko ang napakaraming bansa sa Asia at halos lahat ng mga behind the scenes na nangyari sa bawat isa ay na-vlog ko. Asahan niyo na magkakaroon ng ganitong video para sa lahat ng bansa na puntahan ko sa Asia, gaya ng Hong Kong, Japan, at China. Marami pa yan. Nasa Asia pa rin ako ngayon at may ilang Asyanong bansa pa akong gustong bisitahin. Kung magustuhan niya ito, itutuloy ko ang paggawa ng ganitong video. Magandang paraan din ito para ipakita sa inyo kung ano ang aabangan nyo sa serye ko tungkol sa Thailand. Makikita nyo ang ilang maikling bahagi ng mga inabandonang pinagmumultuhang lugar na napuntahan ko. Sa madaling salita, parang mga maikling trailer. At yun ang mga lugar na in-explore at idinukomento ko sa Thailand. I-comment nyo kung alin ang mas exciting para sa inyo. Hindi ako sigurado kung paano ko ipopost ang mga yon, kung ayon ba sa pagkakasunod ng pag-explore ko sa Thailand o kung may gusto kayo unahin na makita, baka yun ang i-post ko muna. Pero lahat sila ay pare-parehong maganda. Wala akong paborito. Lahat sila ay kamangha-mangha. At tingin ko, mag-enjoy kayo sa bawat isa. Hindi ko kailanman sinubukang ipakita sa inyo ang hindi magandang explore. Lagi kong sinisigurado na perpekto at talagang top level ang mga ito. Kaya tingin ko mag-enjoy kayo sa bawat explore na ginawa ko dito sa Asia series. Parang isang buwan na mula nung huli ako nag-upload ng exploration video, pero ngayon magsisimula na ako maglabas ng mga yun. Advance na ako na ilang linggo at itutuloy ko ang pag-edit. Kung gusto nyo malaman ng update sa buhay ko, panuorin nyo yung huling video dahil doon ko kinuwento ang mga nangyayari ngayong taon. Tatapusin ko na ito ngayon. Una ang exploration video mula Thailand, ilalabas ngayong Sabado, 8:08 ng gabi, Eastern Time. Kaya siguraduhin yung naka-on ang notification bell nyo dahil sa tingin ko, baka pinatay na ito ng YouTube para sa inyo dahil matagal din ako nawala. Medyo alanganin ng algorithm na yon, kaya kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan nating mapansin ulit ng algorithm ang channel ko, kaya siguraduhin yung naka-on ang notification bell. Paalala ko ulit ito sa mga susunod na video para makabalik tayo sa algorithm. Mahal ko kayong lahat, salamat sa panonood, magkikita tayo ngayong Sabado. Peace!